Hello! Another day, another mini vlog. For today's video, samahan nyo lang ako sa ating day off serye as an international flight attendant living and based in Doha, Qatar. Samahan nyo lang ako sa aking a day in my life for today's video. Galing nga pala ako sa Bangkok flight nito. 6 AM na pala kami nagland nito, so nakarating ako sa flat ko ng mga 8 AM. Katatapos ko lang din yan maligo at nag-ayos ako ng kama ko bago matulog. Kasi as usual, baliktad na naman yung oras natin at tiningnan ko nga pala yung mga sinampay ko kung tuyo na ba sila at tiniklop ko na nga sila para mabalik ko na, baka kasi gamitin ng ka-flat ko kapag maglalaba siya. Naglagay nga pala ako ng medyas sa paa niyan kasi medyo nilalamig nga pala Kailangan ko na siyang ibalik sa labas. Pasensya na sa buhok ko pala. Hindi na ako nakapagsuklay niyan. Pinapatuyo ko na lang kasi yan para pag matutulog ako, tuyo na siya. After pala nito is nanood ako ng contract signing ni Catherine Bernardo kasi nga panood ko nga sa YouTube na meron pala siyang ganito. Kinabukasan na nga ito dahil dire-diretso nga yung tulog ko. Ewan ko ba antok na antok ako. Kaya pagising ko, kinuha ko na nga itong mango sticky rice bago ko pa makalimutan. Ito nga pala yung binili ko sa Bangkok bago ko umuwi. 60 baht ko nga pala to nabili. Pagka doon ka kasi bumili sa Jod Fair, sobrang mura lang. Pero kapag airport ka na bumili, mga nasa 100 or 200 baht na sila. Nilipat ko nga sa plato at pinainit ko nga muna para naman masarap at nagpainit na nga ako ng tubig nito para sa Milo ko. Ayan, tapos na nga yung pinapainit ko. Tiningnan ko kung mainit na ba talaga at malambot na yung kanin. Tara na, pumunta na tayo sa lamesa. Pero naisip ko na ayokong kumain dito sa lamesa, doon na lang ako sa may sofa para komportable ako habang nanonood ako. Minsan dito talaga ako kumakain sa sofa para komportable. Sarap na nga ako sa aking kinakain. Ikaw ba naman kumain ka ng mango sticky rice? Galing pa tong Bangkok, o 'di ba? Nauuwi ko pa dito sa Doha. Kaya kapag may Bangkok flight ako, hindi talaga pwedeng mawala sa akin to. After ko palang kumain is nag-decide ako na mag-grocery kasi wala na pala akong makakain sa ref. At naisipan ko na lang gamitin tong scooter ko kasi ayoko din talaga maglakad. Kung tutuusin, pwede mo kasi talagang lakarin dito. Bali from our accommodation papunta sa grocery is like 15 minutes by walk. So bali nagdala pala ako ng backpack niyan at grocery bag para dito ko na lang siya ilalagay sa ating scooter. O 'di ba, mukha na tayong rider. 8 PM na pala nung umalis ako dito. Bali, safe naman kapag lumalabas ka ng gabi dito sa Qatar. Kasi so far, wala naman akong nakikitang mga tambay dito. Yung nakita nyo nga pala mga plastic na may basura is magtatapon nga pala ako. Sinabay ko na kasi yung palabas ko is nandun yung mga basurahan. Ayan, nakasakay na tayo niyan kaya medyo mabilis. Tinapon ko nga muna to bago tayo umalis. Baka madala ko pa sa grocery, makalimutan ko. Nakakatuwa lang kasi pag lumalabas ako, pinagbubuksan ako ng guard. Yung harang nila kapag may papasok at lalabas. Akala mo naman sasakyan. Tinry ko na nga gamitin tong cellphone holder ko at ayan nga nakikita nyo. Yung cellphone holder ko pala is yung katulad lang kay Love yung ginagamit niya sa motor niya. Ayan, nag-arrive na tayo dito sa grocery. Dito ko nga pala pinapark to. Gagamitin na nga ulit natin yung padlock na binili natin para dito para pag nagpa-park tayo. Ililink ko na lang sa bio ko pinagbilihan ko neto. Pwede rin kasi to sa bike. Safe na safe yung bike mo or scooter mo kapag yan yung nilagay mo. Naiisip ko na pwede namang bitbitin yung scooter. Sinita nga ako ng guard, kailangan ko daw ilagay sa baggage drop yung bag kong dala. Kasi medyo malaki, kaya binigay ko na lang din. Ayan, mag-i-start na tayo mag-grocery. Una palang pinuntahan ko is pumunta ako dito sa mga gulay. Kasi mas kailangan ko talaga gulay kasi papapayat nga tayo. So, kukuha ka lang ng plastic dito at kukuha ka na ng gulay na gusto mo. At dahil may mapanood nga ako sa TikTok, meron na akong list ng mga ingredients. Kaya alam ko na yung mga kukunin ko. Umalis na muna sa gulayan kasi nasita ako dahil nagvi-video ako. Bawal daw kasi mag-video kasi yung iba daw ginagawa is pag nagbebenta sila tapos iba-bargain nila, i-compare nila yung prices sa ibang grocery. Akala siguro nila ako nagbebenta ako sa iba. Pero kidding aside, ayun nga, kaya bawal daw mag-video. Kaya pasimple lang ako nagvi-video nung time na to. Umakyat nga ako dito sa gamit naman na iba na pambahay. Tiningnan ko nga dito is naganap ako ng adapter socket at bumili na nga rin ako ng extension at itong food container kasi nakasale. Tapos na nga ako niyan, pababa na nga ako at magbabayad na nga ako nung time na to. Inabot nga pala ako ng 1.5 dito sa grocery. Medyo matagal din kasi ako mag-grocery kasi namimili pa talaga ako. Kung mapapansin nyo, bumili na tayo ng brown rice. Kasi ubos na rin talaga yung brown rice natin. Medyo mahal lang talaga sila dito. Ayan, nilalagay ko na nga sa bag kong dalay. Kasi nga naka-scooter lang tayo so para isahan lang bitbitan. Nakauwi
Pag-uwi na nga ako neto sa accommodation namin, sarap talaga mag-stroll lalo na kapag gabi. Malamig pa nung time na to kasi winter pa dito. Hanggang March na lang pala yung winter dito. Mamimiss na naman namin yung lamig. Pagdating na naman ng April is babalik na naman dito sa sobrang kainitan. Yun yung buhay ng Middle East, pero at least may winter season sila. Di katulad sa Pinas na wala talaga kahit papano. Though kapag December, meron namang lamig kahit papano, pero hindi katulad dito na grabe kapag lumalamig din. Ramdam mo na winter season. Tinatanggal ko na nga yung nabili para maayos ko na nga kasi magluluto nga ako ng 1 week meal plan natin. Yung tinatry natin is yung more protein kasi nga nagbabawas nga tayo ng timbang. Kaya binili ko yung brown rice kasi nga hindi siya nakakataba. At least minsan nakakapag-rice tayo. Sinalin ko na nga pala sa lagayan ko, 'di ba? Walang-wala na talaga, ubos na yung rice ko. At nagsaing na nga ako neto ng mga 3 gata kasi nga gagawa na nga ako ng 1 week meal plan ko since off pa ako. Alam nyo bang alas 12 na dito nung time na to nung nagpe-prepare ako at inabot nga ako ng alas 4 nung nagpe-prepare ako. Dahil nga 3 meal ang ginawa ko para kapag may flight ako, napainit ko na lang talaga. I-share ko na lang sa next video ko yung 1 week meal plan ko na may protein. Pinasok ko na nga pala yung mga dapat ipasok sa ref. Cream cheese, medyo mahal to dito. At niready ko na nga yung mga gagamitin ko. At napabili nga pala ako ng shrimp dito and medyo mahal kasi dito yung shrimp. Abangan nyo yung susunod na video natin para sa 1 week meal plan natin. Kung katulad ko kayo na laging busy sa work. See you on our next video. Bye!